Tinanggihan ni PBA Commissioner Willie Marcial yung apela ni Coach Yeng Giao tungkol dun sa suspension nung kanilang import na si Jalen Johnson pagkatapos kang ma-involve doon sa altercation kay Glenn Cobuntin. Umuusok sa galit si Coach Yeng Giao dahil nung nag-apela sila, within 3 hours, rejected agad. Ibig sabihin parang halos hindi kinonsidera daw. At sinabi ni Coach Yeng Giao na hindi maganda to dahil yung ginawa dahil ang susunod na kalaban ng Rain or Shine ay ang Meralco Bolts. At sabi ni Coach Yeng Giao, ang nangyari dito, yung ginawa ng TNT, makikinabang yung sister team nila na Meralco Bolts. So parang may sinasabi si Coach Yeng Giao na hindi patas ito talaga at mukhang kinabang talaga dito yung MVP group. Ganun pa man, sinabi PBA na final na yung kanilang desisyon. At ibig niya sabihin, hindi na to pwedeng i-apela at mapipilitan ng Rain or Shine na maglaro nang wala itong si Jalen Johnson doon sa susunod nilang game kontra Meralco. Sinabi ni Coach Yeng Giao na hindi maganda itong ginawa ni Commissioner at tinawag niya na hindi balance ito o hindi fair. At sinabi niya ito, kaya nga nung nabanggit natin doon sa nakaraan nating video, itong si Jalen Johnson ay pinagtatanggol lang yung kanyang sarili dahil doon sa ginawa ni Glenn Cobuntin. Pero nagmatigas itong PBA at sinabi na mananatili yung suspension dito kay Jalen Johnson. Tignan natin kung may iba pang gagawin itong si Coach Yeng Giao dahil wala nang appeal na pwedeng gawin itong si Coach Yeng, lalo na at nagdesisyon na itong PBA dahil nga doon sa naging away nila ni Johnson at ito si Cobuntin. Final na raw yan. So ngayon, wala na talagang mukhang avenue itong si Coach Yeng Giao na magreklamo at kinakailangan nila tanggapin ang naging desisyon. Ang Magnolia Hotshots ay gaya ng nabalita natin kahapon ay pinalitan na itong si Nuni Omot. At merong mga balitang lumalabas ngayon na baka si Tyler Bay daw ang kunin nilang import. Kung maalala niyo, si Tyler Bay yung naging import ng Magnolia nung nakarating sila sa Commissioner's Cup Finals kung saan natalo sila sa San Miguel Beermen na pinangunahan naman ni Benny Boatwright. Kung ito si Tyler Bay makukuha nila, at least familiar ang Magnolia doon sa style ng laro nito. So hindi na magiging problema yung adjustment. At alam nila kung ano ang aasahan sa nabanggit na player. So mukhang good news ito para sa Magnolia kung sakasakali. Pero bukod dito sa pagbabalik ni Tyler Bay, may isa pang balita na baka daw itong si James Laput ay i-trade sa San Miguel Beermen. At baka, hindi pa maliwanag, no? Baka si JM Calma raw ang makuha ng Magnolia. Dahil sister teams itong San Miguel at Magnolia, hindi po pwedeng derechahan yung trade. So baka gamitin nila yung terra firma na conduit dito, na third team. Pagpapaikot-ikot nila yung mga players, baka bigyan itong terra firma ng draft pick para matuloy yung trade. So malamang si Laput daw sa San Miguel at si JM Calma naman sa Magnolia Hotshots. Isa lamang yan doon sa mga nakikita nating posibilidad. Dahil itong Magnolia mukhang determinado na i-revamp yung roster nila. Si LA Tenorio mismo nagsabi na hindi lang naman yung import ang problema nila. Meron din silang mga problema doon sa mga local. Kaya nga ngayon, mukhang ganyan ang mangyayari at ititrade na si James Laput sa San Miguel Beermen. Wala namang magugulat kung ito yung mangyari talaga dahil syempre ang Magnolia gusto niya na as soon as possible maayos na yung sitwasyon dito sa team nila. At yung pagtitrade para dito kay James Laput ng kapalit si JM Calma ay baka makatulong. Kaya iyan yung inaabangan natin na posibleng mangyari sa panig ng San Miguel, ng Magnolia. At syempre, nung terra firma siguro sasama sa trade na yan para ito'y mapayagan ng PBA sa under do sa rules nung sister teams. Ito nga bang si Bol Bol ay naiirita sa mga fans at sa media. Kumalat na yung balita sa social media kung hindi nyo pa nababalitaan na itong si Bol Bol ay ayaw magpa-interview dito sa PBA media. At ayaw din dun sa mga fans na makipag-interact, ayaw magpa-autograph, ayaw magpa-picture kahit ano. Medyo marami ang nagtaka dito dahil yung pagtanggi niya dun sa pag-i-interview sa media, medyo unusual yan dahil yung ibang imports dito, very accommodating naman. At isa pa, no, ang may-ari nitong media, yung coverage ng PBA, ay ang MVP group, yung team na pinaglalaroan niya. So hindi maganda yon. Ayon dun sa mga tingin ng mga fans, kinukumpara nga nila ang attitude nitong si Bol Bol dito kay Ronde Hollis Jefferson na very approachable naman. Kaya nga iyan yung nakikita natin na hindi maganda. Kung sa bagay, hindi na bago to dahil itong si Bol Bol
May attitude daw talaga yan maski nung nasa NBA pa. At yan ang dahilan ayon dun sa mga insiders kung ba't siya ay wala na sa NBA ngayon. Kaya nga ngayon itong si Bolbol, ganun pa man mukhang pinagtsatsagaan pa rin ng TNT dahil nga mahusay na play. Nakita natin naka 40 puntos doon sa huli nilang panalo. Kaya itong ganitong klaseng sitwasyon mukhang hindi naman yan nakapagtataka dahil itong si Bolbol, syempre siguro feeling niya superstar siya dahil naglaro siya sa NBA at naglalaro dito ngayon sa PBA. Ganun pa man, tignan natin dahil kahit ano pang attitude niya sa mga fans at sa media, ang importante sa TNT ay kung anong nagagawa niya doon sa court. Kaya marami ngayon na nagtatanong kung ito kayo si Bolbol ay magtatagal dito sa PBA dahil doon sa kanyang attitude. Pero maraming naniniwala na sa bandang huli ang magde-decide talaga dyan ay yung laro niya at kung magiging maganda ba to at kung magdadala niya ang TNT sa kampyonato. Ang Barangay Ginebra naman ay walang balak na magpalit ng import kahit na undersize sila. Ayon dito kay Coach Tim Cone, very confident sila na kaya ni Justin Brownlee tapatan itong si Bolbol at yung iba pong malalaking players dito sa PBA. Ang kinakailangan lamang gawin talaga ay mag-step up yung ibang local players dito katulad nila Isa Akgo at kapag nakapaglaro na itong si Mark Carino. Siyempre si Japet Aguilar nandyan din at si Troy Rosario at Norbert Torres. So dahil dito sa pagdating ni Mark Carino at itong pagbalik ni Isa Akgo, tumangkad yung frontcourt ng Ginebra at magkakaroon na sila ng mga players na po pwede na ipang match up do sa mga higante dito sa PBA. Ngayon, ang magiging tanong dito ay hanggang saan kaya maaabot ng Ginebra? Well, very confident naman itong si Coach Tim Cone na kaya nilang umabot ng magiging contender sila sa playoff sigurado sa paniwala ng karamihan. Siyempre, very cautious si Coach Tim Cone sa ganyan pero naniniwala yung mga insiders na si Justin Brownlee pa rin yan pa rin ang yardstick ng mga imports ngayon lalo na at wala itong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya nga pwede natin masabi talaga na ito yung magiging parang test sa Ginebra. Kung malayo marating nila, syempre Brownlee pa rin. Pero paano kung maagang ma-eliminate ang Barangay Ginebra? Ano ang gagawin nila? Iyan yung pinag-aaralan ngayon ng mga fans lalo na at nakikita natin na magiging matindi talaga yung adjustment dito ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali nga na itong si Coach Tim Cone na sa tingin niya ay makabubuti na kumuha sila ng bagong import, gagawin niya yan. Pero sa ngayon, very comfortable sila kay Justin Brownlee. Kaya hindi sila magpapalit ng import. Kaya asahan na lang natin na yung mga players ng Ginebra, kinakailangan magtulong-tulong sila dahil syempre medyo matindi nga ang laban ngayon dito sa PBA Commissioner's Cup. Lalo na at unlimited ang height. Shoutout kay Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Enju, Monde Guzman. Binabati din natin si Donel Santiago, pati na si Ronald Berbosidad, si Katsaking Nodukusin, si Malyari Mascarinas, Anthony Alon, Romeo Conchada, Michael D, Jonel Alagon, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family at lahat ng mga viewers. Kumusta na po?